Aray, dahan-dahan naman dyan. Kayong dalawa, paano nyo nagawa ang ganitong karumal-dumal na bagay? Ganito ba ang tama sa tatay? Kiao Jen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagpapadede lang kami sa bata. Tanungin mo si Tita Lan kung ayaw mong maniwala. Ay nako, nakakainis ka talaga. Nandito na nga ang mga gamit. Akala nyo ba tanga ako? Anong nangyari? Ano ba ang nangyayari dito? Tay, Si Wenbin at si Nanay ay nagkakandara pa sa loob ng kwarto. Nakita ko mismo. Ano? Kielzen, walang hiya ka. Nagkakalat ka ng maling paratang. Si Wenbin, sinasabi ko lang sa kanya na sumasakit ang ulo ko. Kaya gusto niya akong paglingkuran. Masahehan ako. Paano naging ganito ka basto sa bibig mo? Oh, pagkapasok mo sa pamilya namin, ayaw mo sa akin bilang biyenan. No. Ganito ang paraan mo. Para patayin ako. Tito Leo, noon, pinag-aral niyo ako. Inalagaan niyo ako. Hindi ko kayang mabayaran ang utang na loob ko sa inyo. Kaya gusto kong laging dumalaw para maglingkod sa inyo. At kay Tita Lan. Hindi ko alam kung bakit. Ganito ako pinagbibintangan ni Kiao Jen. Kung may problema ka sa akin, hindi na ako babalik. Pero huwag niyo namang sir-on si Tita Lan. Mahal, kahit nagsasalita ka nang wala sa lugar, dapat may hangganan. Isa ang nanay ko, at isa ang taong itinuturing kong kapatid. Paano sila magagawa ng ganun? Ano ba ang nasa isip mo? Kung kumalat to, ikaw ang dahilan kung bakit sila malulubog. Hong Sheng, maniwala ka sa akin. Nakita ko talaga na inipit ni Feng Wenbin si Nanay sa kama. Tumahimik ka. Sa pamilya Liu, walang ganyang masamang ugali. Maninirang manugang. Hongsheng, hiwalayan mo ang baliw na babaeng ito. Paalisin mo siya, mag-impake na yung gabi. At lumayas ka sa pamilya namin. Ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Feng Wenbin, mukhang mabait ka. Ang bait sa'yo ni tatay. Paano mo sinamantala ang tiwala niya at pinagkanulo mo siya? Bakit mo ginawa to? Eh ano naman? Isang tao lang siya na nagpaaral sa akin. Hindi sapat yun. Ang gusto ko ay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Leo. Bahay, lupain, pera, isang piraso, hindi pwedeng mawala. Kapag naging kami ni Zhao Fenglan, lahat ng yun sa akin mapupunta. Ikaw. Ano ang balak mo? Sino mang umadlang sa daan ko, mamamatay. Feng Wenbin, Zhao Fenglan. Kung muling mabubuhay ako, paparusahan ko kayong magbayad ng napakalaki. Nabuhay nga talaga ako muli. Nabuhay muli sa bisperas ng bagong taon. Huli na ang lahat. Sa pagkakataong ito, ilalantad ko ang kanilang kalaswan. Nandito na ang mga bagay na ito. Akala nyo ba tanga ako? Sa nakaraang buhay, nang ahas kayong sa harap ng buong pamilya, gumawa ng ganitong kalokohan. Kaya ngayon, tutulungan ko kayong magdagdag ng sarsa, maglaro ng mas nakakabuhay. Ito ang magandang bagay na may espesyal na maanghang na mantika. Sapat para sa inyong dalawa sa loob. Sobrang saya.
Zhao Fenglan, Feng Wenbin. Ang magandang bagay na gusto nyo. Handa na ang lahat. Maghintay kayo. Hindi na kayo matatawa pagkatapos. Nanay. Ang talaba na gusto nyo linggo-linggo. Handa na ako. Kanina lang ito binili sa umaga. Sariwa pa. Ilagay mo dyan. Bihira si Wenbin linggo-linggo. Bisitahin ako at sila Liu. Ang bata na ito, gusto niya ang sariwang bagay. Palakasin ang katawan. Salamat sa hirap, Ate Qiaojen. Kaya hindi na ako magpapakumbaba. Kain na. Kumain ka ng marami. Malapit na ang magandang araw nyo. Malapit nang matapos. Komportable. Tapos na kumain. Ang buong katawan ay naging mainit. Qiaojen. Ang handaan sa bagong taon, kailangan pang maghintay ng konti. Ganito, uwi ako sa kwarto para matulog ng konti. Sabihin mo sa kanila, walang sinuman ang dapat mang abala sa akin. Naiintindihan mo ba? Sige, nanay. Halika, munting bata. Hayaan mo akong yakapin ka, Tito. Wenbin. Kaya pakiusap, alagaan mo ang bata. Pupunta ako sa kusina para tumulong maghanda ng handaan sa bagong taon. Sige. Sige. Magsaya kayo. Ito ang malaking regalo na inihanda ko para sa inyo. Kuya, Ay, tuloy po kayo. Upo po kayo. Batiin mo. O nga pala, narinig nyo na ba yun? Noong nakaraan, yung karpinterong si Xiaozang, nakikipagkita ng palihim sa biyudang Li. Nahuli siya ng asawa niya, dumiretso sa pinuno ng angkan. Totoo ba yan? Dapat bang ilubog sa lawa ayon sa lumang batas? ay nako, siya nga naman. Ang mga malalaking angkan tulad natin. Pinahahalagahan ang dangal at reputasyon. Ngayon, ang mga kabataan, wala talagang pakundangan. Ang mga suwel. Sa bandang huli, mabibigo rin. Pero, may mga kabataan. Marunong tumanaw ng utang na loob, at sumunod sa tama. Tulad ni Wenbin. Noon pa man, nakita ko na sa binatang yon. Ang kanyang kasipagan at tiyaga. Sa kanyang mga mata, may matigas na determinasyon. Kaya tinulungan ko siya. Tingnan mo ngayon. Nagtagumpay na, at hindi siya nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Palagi siyang pumupunta rito. Ay, may dala-dalang regalo. At nakikipag-usap sa akin at kay Fenglan. Mismong anak na lalaki. Ganyan din ang pag-aalaga. Si Wenbin, mas gusto pa ng tatay ko kaysa sa akin. Si Wenbin, mabait talaga. Maalaga. Totoo. Kuya, talagang magaling kang tumingin ng tao. Hahaha. Qiaozen, noon, palagi kang may masamang sinasabi kay Wenbin at iniwasan mo siya. Ngayon, nandito ang mga nakatatanda. Narinig mo na ang sinabi nila. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang ganyanin siya. Huwag mo siyang saktan, tama ba? Tay, pasensya na, hindi ako naging matalino noon. Naiintindihan ko na. Sa nakaraang buhay, ilang beses kitang pinaalalahanan na si Feng Wenbin ay may masamang hangarin sa pamilya Liu, ngunit hindi kayo naniwala. Sa buhay na ito, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng tao talaga si Feng Wenbin. Ano nang nagmamadali? Nandyan pa sila sa labas. Sinong nagutos sa'yo na maghanda ng napakaraming magagandang bagay para sa akin? Kuya, bakit hindi ko nakikita? Ang apo ninyo? Aray. Naku, itong memorya ko. Qiaozen, bilisan mo. Kunin mo ang bata. Para makita ng lahat ang aking apo. Bilisan mo, bilisan. Nasa pangangalaga ni Wenbin ang bata, hahanapin ko na siya. Bilisan mo. Parang oras na. Baka dapat ilabas na natin yon. Oo nga.
Anong nangyayari? Anong tunog yon? Putang ina, sigaw. Sigaw. Nagsisimula na ang palabas. Zhao Fenglan, Pang Wenbin. Sa pagkakataong ito, gagawin kong mailantad kayo, sa harap ng lahat. Fenglan ha, anong nangyari sa'yo? May problema ba? Bakit bigla silang dumating? Kung mahuli tayo, wala na tayo. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Nanay, bakit umiiyak ng ganito ang bata? Buksan mo na. Ah, yung, naihilang sa salawal ang bata. Pinapalitan ko lang siya ng salawal. Kain muna kayo. Sasabay na ako. Ay naku, wala ba talagang problema? Grabe naman ang iyak ng batang ito. Parang may mali. Fenglan, buksan mo ang pinto, para matulungan ka ni Kiao Zhen. Ganyan na ganyan ang iyak ng bata. Tiyak na may problema. Buksan mo. Hoy, nanay, baka nilalagnat ang baby. Bilasan mo at buksan mo na para makita namin. Ah, oo nga pala, nanay. Naalala ko, yung baby, hindi ba si Wenbin ang nagbabantay? Bakit? Nasa kwarto mo na siya. Ah, Wenbin ha. Pagod na siya kakarga ng bata kanina. Kaya dinala niya rito. Dinala niya rito sa kwarto ko. Ngayon, ako lang ang nandito sa loob. Bilis, bilis. Humanap ka ng pagtataguan. Saan ako magtatago? Ay, sa ilalim ng kama. Bilis na. Nanay, buksan mo na ang pinto. Hindi ako makapasok. Ay naku, lumipat tayo ng lugar. Tingnan natin. Hanggang kailan kayo magtatago? Ngayong pagkakataon, ipapaalam ko sa lahat ang totoo ninyong mukha. Nanay, ano ba talaga ang nangyayari sa baby? Buksan mo na ang pinto. Manang, Buksan mo na ang pinto. yung sakit ng batang ito, hindi pwedeng patagilin. Baka masira pa ang utak niya. Tama siya, Manang. Buksan mo na ang pinto. Hindi ako makapasok. Ay, lumipat tayo ng lugar. Bilis. Hooray! Tumahimik ka. Ay, Parang narinig ko kanina, na parang boses ni Wenbin sa loob ng kwarto. ito. Bakit nasa kwarto ni nanay si Wenbin? Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Mag-isa silang lalaki at babae. Si Wenbin. Bakit nasa kwarto ng hipag mo? Tama. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Huwag mong siran ang pangalan ni nanay. Mahal, kanina pa akong nakikinig na umiiyak ang baby sa loob ng kwarto, kaya nag-alala na ako. At saka, si Wenbin ang palaging nag-aalaga sa bata. Kaya nang bigla siyang lumitaw sa kwarto ni nanay. Ako, hindi ko naisip ng husto, kaya nasabi ko. Kahit hindi mo naisip, hindi ka dapat basta nagsasalita. Bagong taon ngayon. Ikaw na isang nakababata. Kumakalat ng chismis tungkol sa biyenan mo. Anong itsura kung malaman ng iba? Tama. Pero, kanina nang marinig ko ang boses ni nanay, parang painto-hinto at kinakabahan. Hindi ba kayo nagtataka nang marinig nyo? Kanina nang magsalita ang hipag, parang may pag-aatubili nga. Tigilan mo ang pagiging walang ingat sa pagsasalita. Kahit na magutal-utal man si nanay. Hindi ibig sabihin nandoon si Wenbin. Mahal, maaga pa lang dumating na si Wenbin. Pero buong maghapon, wala siyang makita. Saan ba talaga siya pumunta? Hindi siya. Tama na. Kanina sa mga sinabi mo, pahiwatig mo sa lahat na nasa loob ng bahay si Wenbin. Nakita mo ba talagang pumasok siya? Sa tingin ko, ang mga sinasabi mo ngayon ay walang pag-isip. Sinasadya mong gumulo, hindi ba kanina? Nakita mo ang mga nakatatanda. Pinupuri si Wenbin. Ako'y nagsalita lang ng ilang salita laban sa'yo. At ngayon ay nagtatanim ka ng galit. Sinasadya mong ibintang sa kanya. Sinasadya mong sirain ang aking mukha. Wala akong ama. Nakikita ko ang sanggol na umiiyak sa loob. At si nanay ay hindi pa rin lumalabas. Kaya nag-aalala ako. At saka, nandito na tayo sa pintuan. At matagal na tayong nakatayo dito. Pero hindi pa rin lumalabas si nanay. Ano ba talaga ang dahilan? Patuloy kang namabatikos, ha? Ayos ka, babaeng mapaghinanakit. Talagang hindi mo maintindihan. Kailangan ba sa panahon ng bagong taon? Naguluhin mo ang lahat. Sana. Makahuli kayo ng personal, sa kama. At maging katulad ngayon. Fenglan. Zhao Fenglan. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa loob ng bahay? Ano ba talaga ang nangyari kay nanay? Mabilis, buksan mo ang pinto. Hayaan mo kaming pumasok at tingnan. Huwag kang sumigaw. Naalala ko, sa sala ay may reserve ang susi ng kwartong ito. Kukunin ko ito at bubuksan. Bilisan mo at kunin.
Ano ang ginagawa mo dito na nakatayo lang? Feng Wenbin, noong nakaraang buhay, maraming tumulong sa iyo. At sa buhay na ito, pareho pa rin. Ngayong pagkakataon, ipakikita ko sa lahat, ang tunay na ikaw. Tatay. Nakita na nila ang susi. Bilisan mo, magtago ka. Bilisan mo. Huwag kang magmadali, naghahanap ako. Bilisan mo. Dumating na ang inyong katapusan. Hindi ko ba sinabi, nagpapalit ako ng lampin ng bata. Kung hindi, maraming tao ang biglang pumasok. Paano kung matakot ang baby? Apo ko, huwag kang umiyak. Nandito na si Lolo. Paano posible yun? Kanina pa si Feng Wenbin dito sa loob. Maria, nakita mo ba si Wenbin? Si Wenbin ang laging nag-aalaga sa baby. Bakit bigla siyang nawala? Ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo pa rin na itinago ko si Wenbin dito. Kanina mo pinaratangan si Wenbin. Sinasabi mong nasa loob ng kwarto mo siya. Nakita mo na ba ngayon? Wala talaga si Wenbin dito. Ano pa ang sasabihin mo? Imposible. Alam kong mabuti ang layout ng bahay na ito. Imposibleng nakalabas si Feng Wenbin. Nandito pa rin siya. Maria, sabi mo, nahihiyang bata. Bakit hindi ko nakita ang basang pantalon na pinalitan? At saka, dito sa loob, bakit may kakaibang amoy? Parang mabaho at maanghang. Parang may mali. Huwag kang maghanap ng away. Nandito ka para mang-away. Hindi mo ba nakita na naihi ang bata? May amoy dito sa loob. Normal lang yon. Mamaya, bubuksan ko ang bintana para makahinga ng sariwang hangin. Sinasadya mong maghanap ng problema. Ano ba ang problema mo? Ngayon, pumasok na tayo at tiningnan. Wala si Wenbin dito. Huwag ka nang magpumilit. Pero kanina, nasa pintuan ako. Maliwanag na narinig ko. Ano ang narinig mo? Narinig mo si Wenbin. Nakatago siya dito sa loob ng bahay ko. Napakabait ng taong iyon. Isang tahimik at mabuting bata. Lagi mo siyang sinisiraan sa likod niya. Ikaw pa rin. Nagpapakalat ng chismis tungkol sa akin bilang nakatatanda. Kung may ayaw ka sa akin, diretsuhin mo na lang. Hindi mo kailangan gawin ito sa harap ng lahat. Sa harap ng napakaraming tao, para mapahiya ako. Maria, tama na yan. Nag-aalala lang si Kiao Jen sa bata. Nagpanik lang siya. Huwag mo nang isipin. Nalito siya sa pag-aalala. Pwede ba niya akong siraan ng ganoon? Kung kumalat ang usapang ito, saan ko ilalagay ang mukha ko? Ang batang si Wenbin, sa hinaharap, pag-uusapan na naman siya ng iba. Paano siya mabubuhay? Tama na. Sa pagkakataong ito, kasalanan talaga ni Kiao Zhen. Ganito, tapusin muna natin ang bagong taon. Pagkatapos ng bagong taon, parusahan siya ayon sa patakaran ng pamilya. Hindi. Pa, huwag parusahan. Tingnan mo, nagalit si Pa. Mag-sorry ka na kay Maria. Huwag mo nang sabihin sa hinaharap. Honey, hindi ka rin naniniwala sa akin. Bakit ang tigas ng ulo mo? Wala si Wenbin dito. Bakit ka nagpupumilit? Nako, kailangan kong hanapin agad si Feng Wenbin. Kung hindi, mahihirapan akong magpaliwanag. Ayos. Ayan pala, nandito ka. Bakit may damit ng lalaki dito? Yung kulay nito, parang kapareho nung suot ni Wenbin ngayon. Magkamukha talaga. Ang kakaiba naman. Yung damit ni Wenbin, hindi naman may paa. Paano napunta sa aparador ni nanay? Ay, totoo nga. Tingnan mo yung estilo at kulay. Parang kapareho. Nang suot niya ngayon ah. Hindi kaya tama ang hinala ng batang ito. Si Wenbin. Ano ba ang nangyayari? Yung damit ni Wenbin, bakit nasa aparador mo? Ipaliwanag mo ng maayos. Ito ay kay Hongsheng. Kanina nang magliligpit ako ng damit, nalagay ko rin yung damit ni Hongsheng. Yung mga estilo ng damit ng mga lalaki, halos pare-pareho lang naman. Ano nang kakaiba doon? Oo nga, parang, damit ko nga ito. Minsan nga, nagkakamali kami ni tatay sa damit. Ito na nga, isang damit lang ito. Ano ba ang mapapatunayan nito? Kung wala namang problema, bakit hindi na lang buksan at tingnan? Sige, buksan natin. Hindi kaya talagang nandoon, sa loob ng aparador si Wenbin. Huwag buksan. Lao Liu. Ilang taon na akong kasal sa pamilya Liu. Kahit wala akong malaking ambag, may pagod at hirap naman ako. Ngayon, sa harap ng maraming tao, bubuksan mo ang aparador na ito. Saan ako lulugar? Tatay, tama si nanay. Kung talagang bubuksan natin ito, hindi ba masasaktan ng puso ni nanay? Tama nga.
Dahil naipaliwanag na ni ate, maniwala na lang tayo na wala siyang ginawang mali. Oo nga, pero itong si Kiao Shen, paulit-ulit na nagsisinungaling tungkol kay ate at Wenbin. Hindi ko alam kung ano ang balak niya. Fenglan, ang mga paghihirap mo, para sa pamilyang ito, ay nakikita ko naman, hindi sa hindi ako naniniwala, kaya lang bubuksan ang aparador. Para mapatigil lang ang bibig ng batang ito. Kung ganon, huwag na lang buksan, huwag na buksan. Hindi pwede. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Kailangan kong ilantad si Feng Wenbin. Tama na, tito at tita. Kain na tayo ng Noche Buena, nakahanda na sa labas. Tara na. Anong nangyayari? Isang damit lang pala ang nandito. Nasaan na si Feng Wenbin? Lumabas ka. Nako, ang tanga-tanga mo naman. Pagbukas mo ng aparador, kita ka agad. Magtago ka na. Kaozen, tingnan mong mabuti. Ano ba ang nasa loob nito? Ngayong pumasok ka sa kwartong ito. Hayag man o patago, ipinahihiwatig mo na nakatago si Wenbin sa kwarto ko. Ano? Paulit-ulit mong sinasabing ikay masunuring manugang. Ganito ba ang pag-aalaga mo sa akin? Ano ba ng kasalanan ko sa'yo, Zhao Fenglan? Paulit-ulit mong ibinabato sa akin ang mga paratang mong marumi. Ngayon, pipilitin mong gawing totoo ang paratang sa akin ng pangangaliwa, hindi ba? Napakawalang pakundangan naman ni Kiao Jen. Bagong taon ngayon, bakit kailangang gulo ng gulo? Tama. Wala namang ebidensya. Tingnan mo, naipit na sa sulok ang nakatatanda. Anong nangyari? Baka naman talagang nauna nang umalis si Feng Wenbin. Sabi ko na nga ba, malinis ang pangalan ni Mama. Ikaw, kailangan mo talagang ilabas ang ganitong usapin at gawing napakahirap ng sitwasyon bago ka tumigil. Lao Liu, tingnan mo siya. Paano siya nagkakalakas ng loob na pagdudahan? Ang kalinisan ng kanyang sariling biyenan? Sa tingin ko, sinusubok lang niya ng paulit-ulit ang aking pasensya. At sa dakong huli, siya na ang maghahari at magmamalupit sa akin. Tama. Tapos na sana ang usapin. Siya pa ang nagbukas nito. Hindi ako papayag. Ang pangyayaring ito ngayon, kailangan niyang magpaliwanag sa akin. Kung hindi sa pamilyang Liu na ito, kung siya ang nandito, ako ang aalis. Kung ako ang nandito, siya ang aalis. Hindi ko matitiis ang isang babaeng may masamang hangarin na gumugulo sa aming pamilyang Liu. Sige. Kahit na walang tao sa loob ng aparador, bakit naman? Hindi mo binuksan ang pinto kahit matagal na kaming kumakatok. At saka, sabi mo mag-isa ka lang, sa kwarto at natutulog. Bakit nakalock ng mahigpit ang pinto? Ano ba nang sinasabi mo? Sabi ko na, nagpapalit ako ng lampi ng bata. Saan ako kukuha ng oras? Sobrang abala ako. Saan ako kukuha ng oras para magbukas ng pinto? At saka, kwarto ko ito. Sarili kong kwarto. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa'yo? Kung ilolak ko ba ito o hindi? Ikaw na manugang, nag-interoga ka sakin, parang nasa husgado ako. Ang kapal ng mukha mo. Anak, tingnan mo ang babaeng pinakasalan mo. Hindi magtatagal. Ang pamilya nating Liu ay siya na ang magdedesisyon ng lahat. Tama na. Grabe na yan. Na, Mag-sorry ka agad sa nanay mo. Tapusin na natin to dito. Kung ipagpapatuloy mo pa to, sa pamilya nating Liu, wala kang puwang, bilang isang mapag-imbentong chismosa. Hindi lang sa nanay dapat humingi ng tawad. Kay Wenbin din. Si Wenbin ay kapatid na rin sa akin. Kung malaman niya na ginaganyan mo siya sa likod niya, nakakahiya sa tatay natin, di ba? Oo nga, Kiao Jen. Mag-sorry ka na rin. Gusto mo bang maghiwalay ang biyenan mo at mawasak ang pamilya bago ka masiyahan? Hindi pwede. Wala akong ebidensya ngayon. Kahit anong sabihin ko, hindi sila maniniwala. Kailangan kong magpalamig muna ng sitwasyon. Inay, aminado ako na mali ang ginawa ko. Ako kasi, nagpanik lang nang makita kong umiiyak ang bata. Nag-alala ako, kaya nasabi ko yun ng walang kontrol. Alam mo rin ang pakiramdam ng pagiging ina. Sana naiintindihan mo ang nararamdaman ko. unawain, intindihin, tapos binabahuan mo kami ni Wenbin ng masasamang paratang. Kung kumalat to, gusto mo ba akong mapahiya ng todo? Paano na ang mukha ng pamilya nating Liu? Pero nang binuksan ko ang aparador, hindi ba't naipaliwanag ko rin ng maayos ang sitwasyon ninyo, para hindi na maghinala ang iba? Tama ba, Tay? Pasensya na. Sinisiguro ko, mula ngayon, hindi na ako magsasabi ng kahit anong masama tungkol kay Wenbin. Sige na. Kung humihingi na ng tawad si Kiao Jen, maging mapagpatawad naman tayong mga nakatatanda. Kain na tayo ng medianoche. Tara na. CJ, sa ngayon, hindi ko na ito pag-initan. Pero kung sa susunod, may masabi ka pang mga salitang walang modo, hindi kita patatawarin. Mahal,
Sa medianoche natin, hindi pwedeng hindi isama si Wenbin. Kanina kasi, nagkamali ako sa kanya. Masama ang loob ko dahil doon. Ganito na lang. Tatawagan ko na si Wenbin ngayon. Papuntahin natin siya para kumain. Sakto na rin itong pagkakataon, para maayos ang samahan namin. Tama ba? Sige. Tawagan mo siya. Sabihin mong kumain na tayo. Para na rin. Itong pag-amin ng pagkakamali sa kanya. Huwag naman. Baka si Wenbin. May importanteng bagay. Kaya nagmamadali siyang umalis. Hindi na kailangang tawagan pa siya. Baka makaabala pa sa mga ginagawa niya. Tama ba? Paano naman pwedeng ganito, ma? Chinese New Year's Eve ngayon Napaka-importante nitong araw ng pagsasama-sama. Paano pwedeng wala si Wenbin? Hindi tama. Yung nag-aalalang mukha ni Zhao Fenglan. Ibig sabihin si Feng Wenbin, ay narito pa rin sa kwartong ito ngayon. Tama siya, Maria. Anong bagay ba ang mas importante pa sa pag-upo nating lahat sa hapagkainan, sa Chinese New Year's Eve? At saka, si Wenbin mismo ang nagsabi kay Papa, na magkakasama tayo sa New Year's Eve. Paano siya mawawala? Tama. Kanina pang gabi, sabi pa ni Wenbin, naiinom siya ng mabuti kasama si Kuya. Tama ang sinabi nila. Sa napaka-importanteng araw na ito, ang buong pamilya ay dapat talagang magsama-sama. Si Wenbin, dapat narito rin siya. Tawagan na. Maria, tatawag lang naman ako para itanong sa kanya. Wala namang masama doon. Bakit mo ba ako pinipigilan? Hindi ko naman sinabing hindi tatawag. Iniisip ko lang yung mga pagkain sa labas. Baka lumamig, baka gusto nating. Maupo muna tayong lahat sa mesa at maghintay. Saka na lang tayo tumawag. Hoy, Maria, hindi pa dumarating si Wenbin, tapos kakain na tayo. Parang, hindi naman magalang yun sa kanya. Tawag lang naman yan. Hindi naman magtatagal. Huwag kang. Ngayon, kailangan kong ilantad sa harap ng lahat ang kalokohan mo at ni Feng Wenbin. Ito ang kapalit sa pagpatay ninyo sa akin noong nakaraang buhay. Hindi ba tinatawagan ko si Wenbin? Ang ingay na ito. Paano ito nanggaling sa loob ng kwarto? Si Wenbin. Hindi kaya nandito nga siya. Ewan ko, hayaan mong makinig ako. Ang ingay na ito, saan kaya ito nanggagaling? Dito kaya? Hindi. Dito kaya? O baka naman, nandito. anong nangyayari? Ang cellphone ni Wenbin, paano napunta sa kama mo? Naalala ko na. Kanina pa si Wenbin, hindi ba't may dala siyang bata? At inilapag niya ang cellphone niya sa kama ko. Habang nagpapahinga ako, hindi ko napansin. Baka nahulog sa loob ng kumot. Maria, tingnan mo, kinabahan ako. Sabi ko na nga ba, paano mapupunta ang cellphone ni Wenbin sa kumot mo? Telepono lang pala ito. Saan kaya nagtatago si Feng Wenbin? Ngayon, ito na lang ang natitirang, maliit na may kandado na pwedeng pagtaguan. Pero, kung bigla na lang akong magsabi, na siyasatin ang malita, baka isipin ng biyenan at asawa ko, na masyado akong mapanlait, at sinasaglalabanan si Zhao Fenglan. Hayaan mo na, wala rin naman akong katiyakan, na nandoon talaga siya, maghintay na lang ako ng ibang pagkakataon. Wala nang ibang problema. Kung ganun, lumabas na tayong lahat para kumain. Sige. Tara na. Laolyu. Yung, medyo manipis ang suot ko ngayon. Mauna ka na sa mesa. Magdadamit lang ako bago sumunod. CJ, bilisan mo ha. Oo, sige. Bilis, lumabas ka na. Umalis na ba silang lahat? Kuya, kanina mo pa sinasabi na ipapakita mo sa amin ang apo mo. Nasaan na ang bata? Oo nga.
Hong Sheng. Puntahan mo nga sa kwarto ni Mama, at kunin ang baby. Ipakita mo sa mga tito at tita. Bilisan mo, bilis. Mamaya, kapag wala ng tao, alis ka na agad. Naririnig mo ba? Nakakainis, anong ginagawa mo? Talaga naman. Kung hindi lang dahil sa babaeng si Kiao Jen, na may daladalang tao para manggulo. Anong ginagawa ninyo? Inay, Kayong dalawa. Anong ginagawa ninyo? ako, Inay, Hindi ba't matapang kang nagsabi dati, na imposibleng nasa kwarto mo si Feng Wenbin? Ano na naman ang nangyayari ngayon? ano, si Feng Wenbin, ay talagang nasa loob ng kwarto ni Ale. Ay nako, nakakakahiya naman ito. Zhao Fenglan. Feng Wenbin. Ganito ang ginawa ninyong dalawa. Wala ba kayong hiya sa akin? Tiyo Leo, nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Talagang alam kong mali ako. Feng Wenbin. Sa sarili ko, wala akong pagkukulang sa'yo. Pinag-aral kita. Mula ng bata ka. Kung ano ang meron si Hongsheng, ay hindi rin nawala sa'yo. Ito ba ang kabayaran mo sa akin? Hayop ka, mas masahol ka pa sa hayop. Paulit-ulit mong sinasabing igagalang mo ang tatay ko. Pero nagawa mo pa rin ito. Feng Wenbin, Zhao Fenglan. Dumating na ang kaparusahan ninyo. Diborsyo. Ihihiwalay kita. Mag-impake ka na ng gamit mo ngayon din. Lumabas ka sa bahay na ito. huwag, Lao Liu. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali lang ako sa isang saglit. Ilang taon na tayong mag-asawa. Malaki na si Hongsheng. Hindi mo ako mapapaalis. Kung ihiwalay mo ako at paalisin, magugutom ako sa labas. Wala akong alam gawin. Sasabihin ko sa'yo. Ako si Liu Changjin. Sa buong buhay ko, wala akong kinatakutan. Ang kinatatakutan ko lang ay ang tsismisan ng ibang tao sa likuran ko. Ginawa mo ang kahiyahiyang bagay na ito. Pinapalayas na lang kita. Mabait na ako sa'yo. Hongsheng, kunin mo ang pamalo. Ngayon, lilinisin ko ang pamilya. Tatay, huwag nating gamitin ang pamilyang batas. Kung ganito ang paghampas mo, mawawalan ng kalahating buhay si nanay. Hongsheng, tulungan mo naman akong makiusap kay tatay. Gusto akong hampasin ni tatay. Gusto niya akong palayasin. Hindi ba ito'y pagtulak sa iyong ina sa kamatayan? Lao Liu, isipin mo ang ating pag-aasawa na mahigit 30 taon na. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko na ang pagkakamali ko. Noong nagtaksil ka sa taong itong walang utang na loob, bakit hindi mo naisip ang 30 taon nating pagmamahalan? Bakit hindi mo naisip ang tungkol sa akin at sa mga anak natin? Tatay, kahit ano pa ang mangyari, nanay ko siya. Asawa mo siya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo siya. Ngunit pakiusap, huwag mong gamitin ang pamilyang batas. Hindi ko naman kayang manood lamang, habang hinahampas ang sarili kong ina. Kahit na, sobrang nagkamali siya. Hindi ko naman pwedeng maging walang utang na loob. At ikaw, Feng Wenbin. Ang bait-bait sa iyo ni tatay. Ang tulong na ibinigay niya sa iyo sa mga nakaraang taon, parang kinain lang ng aso. Tiyo, sa totoo lang, lagi akong nagpapasalamat sa'yo. Lagi kong itinuturing na parang tunay na ama. Ako, nakikiusap ako, patawarin mo ako ngayon. Kalimutan mo na to. Katarantaduhan. Itinuring mo akong tunay na ama. Tapos gagawin mo ang ganito. Kagaguhan na hayop ka pa. Hindi yan pagkaalam mong nagkamali ka. Natatakot ka lang. Natatakot ka dahil pinangakuan kita ng pera. Para makapagtayo ka ng tindahan sa lungsod. Tapos bigla akong binawi. Natatakot kang mawala ako bilang pinagkukunan mo ng pera. Hindi, Tiyo. Ako, hindi ganoon. Hindi yan totoo. Lumabas ka na ngayon din. Huwag mo na akong muling makita. Kung hindi, lahat ng tulong na binigay ko sa'yo, isingil ko sa'yo ng piso-piso. Layas! Aalis na ako. Aalis na talaga ako. Ginoong Liu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isipin mo na lang ang mga taong inalagaan kita. Sinisiguro ko, hindi na ako muling makikipag-ugnayan kay Feng Wenbin. Lumabas ka rin. Hindi ako aalis. Gumawa ka ng ganitong kaiyahiyang bagay. Nagtaksil ka kay Papa, bakit hindi ka niya dapat palayasin? Dahil
dahil buntis ako sa anak mo. Hongsheng, magkakaroon ka na ng kapatid. Anong sinasabi mo? Anong sinabi mo? Nanay, buntis ka. Nangangaliwa ka kay Feng Wenbin. Kahit na talagang buntis ka. Pwedeng anak niya yon. Paano mo nasabing anak ni tatay? Totoo yan. Lao Liu, naalala mo pa ba yung birthday mo? 2 buwan nang nakalipas, birthday mo. Masaya ka noon, kaya pumunta ka sa kapitbahay. Para uminom kasama si Lao Li. Lasing na lasing ka nung gabing yon. Ako pa ang pumunta sa bahay ni Lao Li, para sunduin ka. Tapos, yakap-yakap mo ako, kinikilig ka sa akin. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Sabi ng doktor, ang sanggol sa tiyan ko ay 2 buwan na. Kung ibibilang mo, sakto sa gabing yon. Pero si Feng Wenbin, hindi pa nakakabalik mula sa lungsod noon. Kakabalik lang niya nitong buwan. Kaya, hindi ako nagsisinungaling. Ang sanggol sa tiyan ko, talagang sa iyo. Tatay, kung ganun nga, hindi natin pwedeng paalisin si nanay. Ito. Apo natin to ng pamilya Liu, di ba? Naiintindihan ko na. Tatay, ang bagay na ito, kailangan mong linawin. Kanina, itinago niya si Feng Wenbin sa kwarto. Niloko niya tayong lahat. Huwag mong palakihin ang anak ng iba. Tumahimik ka nga. Ikaw pala, Kiao Zhen. Ikaw talaga, sira ulo ka. Sinira mo ang relasyon namin ni Lao Liu, pati na kay Hongsheng. Naghasik ka ng away sa pagitan namin. Ang sama-sama ng puso mo, hindi lang ako ang target mo. Pati iyong papatayin pa ang sanggol sa tiyan ko. Alam ko, gusto mo lang akong paalisin dito. Tapos, kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya namin ni Lao Liu. Magsinungaling ka. Hindi ako katulad mo. Wala akong kasinungalingan mong ginagawa. Lao Liu, kung hindi ka naniniwala, dalhin mo ako sa ospital para magpatingin. Totoo ang sinasabi ko, mapapatunayan ito, ang sanggol sa tiyan ko. Talagang anak mo. Sige, magpatingin tayo. Kapag nalaman ko, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hindi kita patatawarin. Feng Wenbin, Zhao Fenglan. Dumating na ang parusa ninyo. Pa, nakapagpa-appointment na ako. Kapag tinawag na tayo ng doktor, pwede na tayong magpa-check up. Yung check-up, mukhang matagal-tagal pa. Bigla akong naiihi. Mabilis lang yon, babalik agad ako. Hoy, Wenbin. Nasa ospital na ako. Naayos mo na ba yung sayo? Huwag kang mag-alala, naayos ko na. Pagdating ng panahon, ilalagay ng doktor na 2 buwan. Ang pagbubuntis mo, walang makakaalam na ang bata sa'yo. Ay anak ko, samantalang 1 buwan pa lang talaga ito. Mabuti naman, dumating tong batang to sa maling panahon. Gusto ko sanang ipa-abort ng palihim, pero hindi ko inaasahan na magiging kalasag ko pala ito. Tandaan mo, habang nandyan ang batang ito, walang sino mang makakagalaw sa'yo. Sa hinaharap kapag naipanganak na ang bata, mag-iisip tayo ng paraan para pirmahan ng matandang yon ang kanyang testamento at iwan ang lahat ng ari-arian sa ating anak. Kapag mayaman na tayo, pwede na tayong magsama ng hayagan. CJ, hindi na muna kita kakausapin. Ibababa ko na. Zhao Fenglan, tawag na para sa check-up. Lumabas na ang resulta ng check-up. Buntis nga si Ginang, Zhao. Batay sa laki ng gestational sac at sa pag-unlad ng fetal heartbeat. Mga 2 buwan na ang pagbubuntis niya. Tatay, Ito, buntis ka talaga? Ang dinadala ni nanay ay anak mo. Tingnan mo. May ginawa akong mali sa inyo noon. Kasalanan ko. Sinusumpa ko, hindi na ako magsisinungaling.
At saka, ito ay anak natin ni Mang Liu. Hindi ko naman maaaring paglaruan ang pagkapanganak ng bata, di ba? Nanay, kung 2 buwan ka ng buntis, bakit ngayon mo lang sinabi? Sakto pa, nangyari ito noong panahong. Nangyari yung pangyayaring iyon, ang bigla naman. Ay naku, Kiaozen. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nandito na ang resulta ng check-up. Hindi ka pa rin naniniwala. At saka, bilang isang babaeng nasa katandaan na, madalas hindi regular ang aking regla. Karaniwan na iyon. Kaya noong nakaraan, naramdaman kong may mali. Saka ko lang nalaman. Naisip ko kasi, New Year's Eve na, magkakasama-sama tayo. Masaya at kumpleto ang pamilya. Doon ko na lang sasabihin kay Mang Liu ang magandang balitang ito. Hindi pa nga lang ako nakakapagsabi. Mukhang ang bata sa tiyan ni Fenglan ay talagang akin. 2 buwan na ang nakalipas. Hindi pa nakakabalik mula sa lungsod si Wenbin. Tatay, buntis si nanay ngayon. Hindi natin siya pwedeng paalisin. Ang saklap naman ito. Lao Liu, alam kong nagkamali ako. Ang batang ito, inosente siya. Kung nahihirapan ka talaga, ako na ang aalis. Ipapa-abort ko na lang ang batang ito. Huwag, tatay. Sa edad na ni nanay, delikado ang magpa-abort. At saka, dugo ito ng pamilya nating mga Liu. Tatay, nagkamali lang si nanay sa isang saglit. Ilang dekada na niyang inalagaan kayo. Kahit walang malaking ambag, may pagod at hirap naman. Hindi ba? Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Aray, Hongsheng, huwag ka nang magsalita. Mali si nanay. Hayaan mo na si nanay na dalhin ang kasalanang ito. At umalis na. Tama na. Ang galing ng diskarte mong pag-urong para sumugod. Zhao Fenglan. Ang galing mo nang umarte ngayon. Parang nasa rurok ka na. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Lao Liu, Zhao Fenglan. Pwede mong ipanganak ang bata. Pero pagkapanganak, ang bata ay may iwan. Ikaw, agad nalalaya sa pamilya namin. CJ. Basta may mapupuntahan ang bata. Kontento na ako. Kontento na ako. Lao Liu. Napansin kong wala kang gana kumain itong mga huli. Nag-init ako ng sabaw ng manok para sa'yo. May hinalo akong mga sangkap na pampalakas dito. Inumin mo habang mainit-init pa. Dati, tuwing pupunta ka sa lungsod, pagkatapos ng mga gawain mo, laging humihingi ka ng isang mangkok nito. Sabi mo, iba ang lasa ng luto sa bahay. Gusto mo talaga, ang sabaw ng manok na niluluto ko. Kung naiinis ka pa rin sa akin, edi, iiwan ko muna itong sabaw, dito. Inumin mo habang mainit, huwag mong pabayaan ang katawan mo dahil sa galit. Aalis na muna ako. Halika, inumin mo na. Paborito mong sabaw ng manok. Ang sarap. Kung masarap, ubusin mo. Pagkatapos, kukuha pa ako para sa'yo. Lao Liu. Medyo lumalamig na ang panahon ngayon. Tinahi ko para sa'yo ang bagong sapatos na ito. Puno ito ng makapal na bulak. Mainit sa paa kapag isinuot. Ako ang gumagawa ng sapatos mo taon-taon. Siyempre, hindi mawawala ngayong taon. Kamay mo. Maliit lang yon, okay lang. Basta mainit ang pakiramdam mo kapag suot mo. Mainit na rin ang pakiramdam ko sa puso. Ang sarap talaga ng sapatos na gawa ng asawa ko. Tingnan mo, isinuot ko pa lang, mainit na agad ang buong katawan ko. Hindi naman ganoon kataas ang pagpapahalaga ko. Hindi maganda ang tahi ko. Mas maganda pa yung galing sa labas. Sa sapatos, hindi importante ang ganda. Ang importante, komportable sa paa. Ang mga bagay na to, huwag mo nang gawin. Kaya naman natin bumili sa bahay. Para sa'yo to, hindi ako napapagod. Basta komportable ka kapag suot mo. Masaya na ako. Aalis na muna ako. Magpahinga ka ng maaga. Nanay, bakit ka nandito? Pumunta ako. Para dalhin ito sa iyo.
Ito ay anting-anting para sa kaligtasan na. Espesyal kong hiniling sa templo ng Beishan. Binasbasa na ito. Mabisa ito. Madalas ka nang magkasakit noong bata ka pa. Noon, ako ang nag-aalaga sa iyo sa bahay. Kapag wala na ako, dalhin mo ito. Ito na ang magiging panangga mo. Pumayag na kami ng tatay mo na hindi ka naaalis. Huwag mo nang ulitin ang mga sinasabi mo. Aalis at aalis din ako, maaga man o huli. Pagkapanganak ko, hindi ako natatakot na mamuhay ng walang-wala. Ikaw ang pinakamahirap para sa akin na iwanan. Hindi ko hahayaang mapalayas ka sa bahay. Pupunta na ako kay tatay. Makikiusap ako sa kanya para hindi ka paalisin. Anak, ikaw na lang ang kulang sa plano ko. Tatay, kung hindi mo ako pagbibigyan, hindi na ako tatayo. Naghirap si nanay para sa pamilyang ito sa buong buhay niya. Kung palalayasin mo siya ngayon, kapag ipinanganak na ang bunsong kapatid ko, wala na siyang ina. Hindi pwedeng mawala ng ina ang pamilya natin. Tumayo ka na. Basta hindi na muling magkakanulo ng pamilya ang nanay mo. Hindi ko siya palalayasin. Talagang mabuting anak ka. Mukhang, epektibo rin ang pagpapahirap sa sarili ni Zhao Fenglan nitong mga nakaraang araw. Naging epektibo naman. Parang may tinatago pa siya sa akin. Ano kaya iyon? Hoy, Kumusta na ang baby? Nagbago na ba ng isip yung matanda? Huwag kang mag-alala, nagdrama lang ako ng kaunti. Pinayagan na niya akong manatili. Mabuti naman. Nga pala, Sa mga panahong ito, kailangan mong mag-ingat kay Kiao Jen. Hindi siya basta-basta. huwag kang mag-alala. Naisip ko na kung paano siya pakikitunguhan. nanay, kanino ka tumatawag? Ano nang pakialam mo? Sinusumbatan mo ako. Nagtatanong lang naman ako, bakit ka ganyan kabalisa? O baka naman, yung kausap mo sa telepono. Ayaw makita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit na nahuli mo ako noon. Ano naman, ako pa rin ang nakatatanda sa'yo, di ba? Pag tumatawag ako, wala kang karapatang magtanong sa akin. Nga pala, yung nangyari sa akin noon. Ikaw ba ang may pakana noon kasama si Wenbin? Sinadya mong dalhin silang lahat para hulihin kami? Nanay, mahalaga pa ba kung sinadya o hindi? Nagtaksil ka kay tatay, kay Hongsheng. Iyan ang totoo, walang duda. Akala mo ba sa ganitong paraan? Mapapaalis mo ako sa bahay? Makinig ka. 3 dekada na ang pagsasama namin ni Lao Liu. Si Hongsheng at ako, 2 dekada na kaming mag-ina. Sa isang maliit na bagay lang ba, makakalimutan nila ang lahat ng nagawa ko. At saka, ngayon sa tiyan ko, may dinadala akong anak ng pamilya Liu. Kiaozen, anong ginagawa mo? Buntis si nanay. Buntis si nanay. Paano mo siya natulak? Hindi ako ang nagtulak. Wala, ayos lang. Baka galit lang si Kiaozen dahil sa nangyari noon. Dahil sa nangyari noon, galit pa rin siya sa akin. Kaya, gusto niyang maghiganti para sa inyo. Hongsheng, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Siya ang humawak sa kamay ko, at sinadya niyang mahulog. Hindi ko talaga siya itinulak. Nagdadahilan ka pa. Nakita ko ng malinaw. Ikaw ang umabot at nagtulak sa nanay ko. Matanda na siya, at buntis pa. Paano mo nagawa yon? Hindi ako. Tama na, Hongsheng. Huwag mong hayaang ang isang makasalanang tulad ko ang makasira sa relasyon ninyong mag-asawa. Nanay. Nanay, paano ka naging makasalanan? Sino ang nagsabi sa'yo ng ganoon? Ikaw ang nagsabi. Sinabi mong makasalanan ang nanay ko. Hindi. Hindi ko kailanman sinabi yon. Nagkukunwari lang siya para lokohin ka. Tama na. Bigo na ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Simula ngayon. Kung may mangyari man sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Halika, nanay. Zhao Fenglan, hindi ko akalain na gagawin mo ang lahat. Gagamitin mo ang tiwala ng anak mo sa'yo para sirain ang relasyon namin. Pero kung mas ganyan ka, lalong nagpapatunay na may tinatago ka. Makakahanap ako ng ebidensya para mailantad ang totoong pagkatao mo.
Sa wakas, nakakahinga na ako. Hindi mo alam. Yung Kiaozen, araw-araw na binabantayan ako ng babaeng yun. Parang nagbabantay ng magnanakaw. Kapag ipinanganak na ang anak natin, malaking bahagi na ng plano ang matutupad. Pero ang anak natin, 1 buwan pa bago ang due date niya. Kapag ipinanganak na talaga, paano kung maghinala sila? Ganito na lang. Hahanap ako ng hilet para padadalhin ka. 1 buwan lang naman ang diferensya. Hindi na siguro mapapansin. Padadalhin ng hilot. Paano kung may mangyari? Huwag kang mag-alala, mahal. Siguradong kukuha ako ng mapagkakatiwalaan. Para sa kinabukasan natin. Tiisin mo muna. CJ, ikaw ang masusunod. Okay, hindi na kita kakausapin. Kailangan ko nang umuwi, baka maghinala sila. Sasamahan kita sa labas. Kaya pala ang bata sa tiyan ni Zhao Fenglan. Kay Feng Wenbin pala, gusto pa nilang gamitin ang pagbubuntis para dayin ang yaman ng pamilya Liu. Napakasama nila. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na mabubunyag ang kalokohan ninyo. At mapapahiya kayong lahat. Pa, Hong Sheng. Kahapon, nagpunta ako sa palengke para bumili ng gulay. Ayon sa sinabi ni Aling Li, yung kapitbahay natin, yung malaking ospital na pinuntahan natin dati. May isang director doon na ang apelyido ay Li. Na-report siya dahil sa pangungurakot at pandaraya. At nahuli na siya. Director Lee, yun ba yung nag-prenatal check-up kay Madati? Oo, siya nga. Sabi-sabi, pinapalala niya ang diagnosis sa mga pasyente. Isang simpleng sipon lang, pwedeng gawin niyang terminal illness. At saka, parang kung may magbabayad, kaya niyang gumawa ng peke na medical report. Marami ang nag-uusap-usap tungkol dito. Totoo ba yan? Eh yung prenatal check-up na ginawa niya kay Ma, baka may problema? Ano nang ibig mong sabihin? Prenatal check-up lang naman yon. Ano nang problema doon? Hindi natin masasabi, Maria. Nag-aalala lang ako. Baka kasi hindi seryosong tiningnan. Tapos binigyan lang tayo ng basta-bastang report. Paano natin malalaman kung magiging malusog ba ang sanggol? Kung normal ba ang lahat ng indicators? Kung totoo ba o hindi? Paano naman nangyari yon? Hindi naman ito ang unang beses na nagbubuntis ako. Walang magiging problema. Nanay. Hindi rin naman ako nag-aalala ng walang dahilan. Ang punto lang, itong bagay na to, ay may kinalaman sa buhay mo at ng sanggol. Sa edad mong ito, nanay, na nagbubuntis, kung sakaling may mangyaring problema sa hinaharap, maaaring ikamatay mo yan. Nanay. Tama si Kiao Jen, matandang ina ka na. Kailangang maingat ang pagpapatingin sa pagbubuntis mong ito. Paano kung yung mapanlinlang na doktor? Nagkamali siya ng diagnosis, at hindi niya natukoy ang problema natin? Hindi ba tayo malilito? Sa tingin ko, tama ang mga anak natin. Kung hindi, magpatingin tayo. Para mapanatag ang loob natin, sa tingin ko, dapat 3 buwan ka ng buntis. Ganito, bukas, kukontakin ko ang dati kong kaklase. Ang asawa niya, nagtatrabaho sa ospital ng bayan. Pagdating ng panahon, maghahanap ako ng kakilala para maayos kang ma-check up. Para hindi na magkaproblema sa hinaharap, di ba? Ako, Anong nangyari? wala. CJ, may nangyari kay Wenbin, yung nag-check sa akin dati. Nahuli si Director Lee. Ngayon, si Kiaozen ang nag-udyok kina Lao Liu at Hong Sheng. Nadalhin ako sa ibang ospital para magparecheck. Ano, nahuli si Director Lee? 3 o 4 na taon na siyang nagtatrabaho. Bakit bigla na lang siyang nahuli? Hindi, ang sabi mo, yung batang babae ang nag-udyok. Baka naman yung putang iyan ang may gawa. Kung siya man, alam na niya yan matagal na at sinabi na sa matanda. Pero hindi ako natatakot. Kung alaman niya, ang dami kong pinagdaan ng mga pakikipagsapalaran nitong nakaraan. Yung mag-ama, matagal na nilang iisipin na ako ang target niya. Ano man ang mangyari, sa recheck na ito, huwag kang pupunta. Kapag nalaman na kulang ng 1 buwan ang sanggol, wala na tayo. Ayoko rin naman. Pero kung tatanggi ako ulit, maghihinala silang lahat sa akin. Ganito, maghanap ka ng paraan para makalabas ngayong gabi. Mag-usap tayo ng harapan para magplano. CJ,
Sao Fenglan, alam ko na yan noon pa, tiyak na makikipag-ugnayan ka kay Feng Wenbin. Ngayong pagkakataong ito, kailangang lubos na maintindihan ng biyenan ko at ni Hongsheng, na patuloy kayong nagluloko sa kanila. Tay, Hongsheng, mula ngayon, kung may anumang gawain sa bahay, ako na ang bahala. Ngayong buntis na si nanay. Ang dilim-dilim sa labas, delikadong lumabas. Fenglan, siya. Lumabas ba siya? Hindi ba't nagpapahina siya sa kanyang kwarto? Sinabi sa akin ni nanay, Tay, napapuntahin mo raw siya kay Tio Lee sa dulo ng baryo para kumuha ng gamit. Parang may mali. Baka naman nadala siya ng masamang loob. Bilis, tingnan natin. Ano nang gagawin natin? Kapag nahuli tayo, wala na tayo. Hoy, Tatay, Hongsheng, makinig kayo. Parang boses ni Mama. ang tanging paraan ngayon ay bukas sa iyong check-up sa ospital. Magpanggap kang sobrang sakit ang tiyan para magulo ang eksaminasyon. Kung hindi talaga kaya, magpanggap kang himatayin para maantala hanggang makahanap ako ng bagong koneksyon sa doktor. Ito, Boses ni Feng Wenbin to. Nakikipag-ugnayan pa rin pala yung hayop na yan kay Mama. Sasampalin ko siya. huwag. Unahing makinig. magagawa kaya to? Paano kung mahuli nila tayo? Wala na tayong ibang paraan. 2 buwan ka ng buntis. Kung talagang magpaparecheck ka, ang plano natin ay mabubunyag lahat. Ganito. Ipanganak mo ang bata. Gawin mo ang lahat ng paraan para ipagawa ng matandang yun ang testamento sa pangalan ng anak natin. Humanap ng pagkakataon para patayin ang matandang yun. Para hindi na tayo magtago pa sa hinaharap. Ano? Anak ni Feng Wenbin ang nasa sinapupunan ni Mama? Hindi makatarungan. Hindi makatarungan. Tatay, nakikipag-ugnayan pa rin pala si Mama kay Feng Wenbin. Gagamitin niya ang bata para saktan ka. Kunin ang iyong ari-arian. Zhao Fenglan. Feng Wenbin. Kayong dalawang masasamang tao. Tatay. Lao Liu. Bakit ka nandito? Lao Liu. Dadalhin ko ang anak mo. Bakit mo ako sinuntok ng ganun kalakas? Anak ko, muntik na akong maloko ninyong dalawa. Para sa'yo at sa walang utang na loob na ito. Magpalaki ng anak na hindi akin. Lao Liu, nagkakamali ka. Hindi totoo yan. Zhao Fenglan. 30 taon na tayong mag-asawa. Isinaalang-alang ko, nakasama kitang naghirap. Pinagbigyan kita ng paulit-ulit. Nagkamali ka, pinagtiisan ko. Tinalikuran mo ako, sinubukan kong patawarin. Akala ko kapag nagkaanak tayo, magbabago ka na. Pero ikaw, lalo ka pang naging agresibo. Hindi lang ako niloko mo. Nakipagsabuatan ka pa sa iba. Para paghasyan ang aking kayamanan. Gusto ninyo akong patayin. Para lang magpalaki ng anak na hindi akin. At ikaw rin. Ako si Liu Changjeng, hindi ba't mabuti ang trato ko sa'yo? Pinag-aral kita, binuksan ko ang daan para sa'yo. Kahit na alam kong may relasyon ka sa kanya. Hindi kita lubusang pinarusahan. Binigyan kita ng pagkakataon. Ngunit ikaw, walang utang na loob, kayong dalawa. Akala ba ninyo ako si Liu Changjeng, ay isang duwag na madaling apihin? Hindi po, wala po. Wala po yan, Tito Leo. Maria, paano mo nagawa ito sa amin? Iginagalang kita, minamahal kita, ngunit sinamantala mo ang aming tiwala. Ginulo mo ang buhay sa bahay na ito, naging magulo at hindi mapakali. Tinapakan mo ang aming tunay na pagmamahal. Paano na ako makakatingin sa mga tao? Lao Liu, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ako, alam kong mali ako, hindi na ako ulit. At tuluyan na akong makikipaghiwalay sa kanya. Huli na, wala ka ng pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo, Zhao Fenglan,
Simula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilya Liu. Bukas, ng umaga, agad kong ipapapunta ang mga gamit mo. Umalis ka ng walang daladala. At ikaw, kakasuhan kita agad. Hindi lang ibabalik mo ang lahat ng suporta na ibinigay ko sa mga nakaraang taon. Kakalat ko pa ang kabaligtaran mo sa buong lungsod. Kung magtatangka kang umiwas sa pagbabayad, ikukulong kita, habang buhay kang makukulong, at hindi ka na makakalaya. Huwag. Tito Leo. Kuya. Ate Qiaojen. Tulungan niyo ako. Zhao Fenglan, Feng Wenbin, ito ang utang nyo sa akin, at sa pamilya Liu, nararapat lang ang parusa sa inyo. Kiaozen. Hongsheng. Hoy baby. Ay nako, kakauwi ko lang galing sa inuman. Mag-aayos lang ako. Pupunta na ako sa'yo. Emwa. Feng Wenbin. Buntis na ako sa'yo ngayon. Bakit araw-araw ka pa ring lumalabas para maglalasing at maglalandi? Para humanap ng ibang babae? Gusto kong maintindihan mo. Ikaw ngayon, hindi ka na yung mayamang misis ng pamilya Leo noon. Matanda at pangit ka na ngayon, at may bitbit ka pang pasanin. Kung hindi ako siraulo, bakit ko iiwanan ng mga bata at magagandang dalaga para sa'yo? Bigyan mo ako ng telepono. Ganito na ang sitwasyon natin. Hindi ba pwedeng magbago ka na? Kung hindi dahil sa'yo. Matagal na sana akong nakatira sa malaking bahay ng mga Leo at naghahari-harry na. Ngayon, eto na nga. Wala akong nakuha sa pera, kaya nakikitira lang ako sa'yo sa sirasirang lugar na to. Mabuti nga at hindi kita inayawan. Ikaw pa ang may ganang magmalaki sa akin. Dati sa pamilya Liu, hindi ako nagugutuman o naghihirap. Ngayon, ganito na ang nangyari sa akin. Dahil kanino? Para saan ba talaga ang lahat ng ito? Ikaw pa ang may ganang magmalaki sa akin. Tao ka ba talaga? Umalis ka sa harap ko. Huwag kang nakatayo dyan, nakakairita. Ang anak ko. Ang anak ko. Huwag kang maglalaro ng mga laro sa akin. Masakit ang tiyan ko. Ang bata. Hoy, lumayo ka sa akin. Napakasama ng swerte. Mabuti nga kung malaglag yan, para hindi mo na ako habulin habang buhay. Hoy, nandito na ako. Feng Wenbin. Hayop ka. Feng Wenbin, oras na para bayaran mo ang utang mo. Isang buwan ka nang nagpapalipas ng deadline. Akala mo ba charity ang pinasukan mo? Pare, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Talagang babayaran ko. Mag-iisip ako ng paraan. Paraan? Anong paraan ang maiisip mo? Ngayon, sa buong baryo, sino ang hindi tumatakbo sa'yo? Wala kang mahanap na trabaho. Lahat ng kamag-anak at kaibigan mo ay umiiwas sa'yo. Ano ang gagamitin mo para magbayad? Bibigyan pa kita ng 3 araw. Kung hindi ka pa rin makabayad, puputulan ko ang isang braso mo bilang bayad. Buisit. Kasalanan ng mga Leo, sinira nila ang buhay ko. Ngayon, para akong isang asong kahabag-habag. Ikaw na babae. Paulit-ulit kang sumasalungat sa akin. Malamang siya, ang ilang beses na nagdala kay Liu Changgeng para sirain ang mga plano ko. Kung ganito ang sitwasyon, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Ang tagal nating hindi nagkita, Qiaozen. Huwag kang kumawala, sumama ka sa akin. Lao Liu, Hongsheng, may masamang nangyari. May nakakita na dinukot ang anak mong si Qiaozen, ng isang tao. Ano? Qiaozen. Huwag kang lumapit. Feng Wenbin, pakawalan mo na siya. Hayop, anong gagawin mo? Makinig kang mabuti. Ihanda mo ang 200,000 pesos in cash para sa akin. Kunin mo na ngayon. Pag-isipan ninyong mabuti. Ano ang mas mahalaga, ang pera, o ang buhay ng asawa mo at ng manugang mo? Feng Wenbin, itinuring kitang parang tunay na kapatid. Huwag mong gawin ito sa ganitong paraan. Kung may sisihin ka, itong babae ang dapat mong sisihin. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nagtagumpay ang plano ko. Huwag mo akong kausapin ng ganyan.
Sasang-ayon ka ba sa 200,000 pesos o hindi? Parang hinihigop mo na ang buong kayamanan namin. Matagal ka nang naninirahan sa pamilya namin. Dapat alam mo na ang 200,000 pesos ay halos buong kayamanan na ng pamilya namin. Ang gusto ko ay ang buong kayamanan ninyo. Pinahamak ninyo ako at ngayon ay nabubuhay akong parang aso. Naging kahabag-habag at walang-wala ako dahil sa inyo. Kung hindi ako makakakuha ng pera, paano ako mabubuhay sa hinaharap? Tigilan mo na ang kakulaitan. Sasang-ayon ka ba o hindi? Heto. May 180,000 pesos sa passbook na ito. Ito na lahat ng perang naipon ng pamilya namin. Walang password. Hongsheng, Ikaw na babae, gusto mong tumakas? Anong ginagawa mo? Dapat maging tapat at mapagkakatiwalaan ng isang tao. Pakawalan mo siya. Pang Wenbin, binigay na sa'yo ang pera. Pakawalan mo na siya. Pakawalan? Paano ko siya madaling pakakawalan? Kung hindi dahil sa babaeng ito, na nakialam. Hindi sana ako, napunta sa ganitong kalagayan na kinamumuhian ng lahat. Sinira niya ang buhay ko. Dapat siyang magbayad. Kiao Jen, gusto mong tumakas? Maria. Inay. Nanay. Fenglan, Nanay, kumusta ka na? Fenglan, bakit ka ba ganoon katanga? Bakit ka pa tumakas? Bilis, hulihin siya. Huwag. Hindi ko sinasadya yon. Gusto ko lang siyang takutin. Hindi ko talaga sinasadya. nanay. Bakit mo ako ipinagtanggol sa patalim? Kiao Zen. Pasensya na, nanay noon ay nagkamali. Gumawa ng masama sa pamilya Liu. Gumawa ng masama sa'yo. Lao Liu. Lao Liu. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi dapat. Nakipagsabuatan kay Feng Wenbin. Ang anak, nawala na. Nanay, huwag kang magsalita. Dadalin ka namin sa ospital. Nanay, pumunta muna tayo sa ospital. Pag-usapan natin ang lahat pag gumaling ka na. Fenglan, Ang buhay kong ito. Kapalit ng buhay ng manugang ko. Sulit na iyon. Fenglan, Nanay, Fenglan,